Alabing gamhanan, balaan ng mga Diyos, manamo, ikaw sa pulos, sa langit, o Diyos, hindi nga nagagdiyon, hindi tutulog, ang kalipay, o pasalamat kanino, kung ikaw sa iwas kanam, sa iyo, simana, o hindi lawas ng mga bato, ikaw sa lahatag, ang mga lawas, salamat kung sa pagkaluto, yung mga kanam. Meaning ka gagawin sa mga pagsugod, sa mga pagsimba, meaning agabi sa Debnis, o Diyos, nagkasalig ni kanino, na ikaw, maniya ka nam, maniya nagkapan ka nam, ilabi na ginong kami muon, ibang mga pastor, ang pagtimo sa pagkinikasay, sa matag-isa, wala kami din ang home bang sa mga espiritu na yung mag-atulog ka ng pamagbiya ka ng ang magabuhat kami na masulay sa iyo. Salamat, ginoon sa mga kayo kanino. Salamat sa pagkibag sa pag-ampo. Pasalo ako sa kanamang mga sala sa mga sa Panginoon. Amen. So, isunod mga kaigsunan ang special song sa itong mga katanon.
you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you're praying, still your strength is all gone, and your tears fall like raindrops all the day long. He cares and he knows just how much you can bear. Speak your name, someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Remember someone is praying for you. Amen. Sa pa, happy Sabat? Nalay ko ng Diyos maigsoon nga kita nakahimo ang usab sa pagtigong hilabi na sa paghinumdum nining balaan nga adlaw nga gihatag kanatong tanan mga kaigsunan unang tuwid sa tanaman sa inyo. Now, this is my first time mga kaigsunan. Ang inyong ubos nga alagad nga bag-o o presko pag yun. Sa distrito sa Bilyaba, Tabango o San Isidro District mga kaigsunan. Now, sa wala pa makailan ako maigsoon, sumala sa cluster ni Brother Jason, kapareho po nung ngalan ng nimo ang akong igsoon, bali ang sundan ako. Oo. Yeah, pareha po mga gwapo. Oo. Ang akong ngalan mga kaigsunan mao si Rogelio Didal Cubio. Isa yung mga Didal dere. Muli ako raw sa? No? So, ang akong ngalan mga kaigsunan, dili na po ninyo bako sa inyong tagsatag sa kamay gulong ug siguro na ay silingan mo nga mga Rogelio. Ining Rogelio mga kaigsunan, igsoon na po na sila sa mga Policarpio, mga Dario, kanang mga ayon, muna yung mga ngalan mga kaigsunan niya, bigbutho ra po ng mga ngalan na mga kaigsunan, mga 1980s. Sa diha nga nag-eskwela ko mga igsoon sa elementary, maputong tungura mga kaigsunan yung murag mupati na po ko o kanabang murag kaulaw ba. Yung sila, usap na yung ngalan niya ay. Kaya ako yung amigo sa diha si CPAC na igsoon, magsige sa pangutanan ako, kisa may mong tinog ngalan. Kaya ang akong ngalan dito sa CPAC mga kaigsunan, GR. Pag tudlo na ko sa iba nahimong RG. Na-assign ko sa church pastor sa Libas Hilltop, nahimong Rods. Murag nagtikalindot maigsoon. Unya amo na nga na-assign ko sa distrito sa Burawin maigsoon. Ang ilang nga ilang gihatag na kong ngalan, nahilahi gapon ay GR, na RG, na ay Cubio. So okay ra ko na mga kaigsunan. Unya nalipay po ko na kay dili na kaayo malitok nila maigsoon na akong ngalan nga Rogelio. No? Kaya Rogelio mga kaigsunan murag makit-ad na kung kita na ako mag-search mo sa akong Facebook.
baliktad mga kaigsunan ang akong ibutang. Kaysa diha nga naghimo kong Facebook account na igsoon, inig-search na ko sa Rogelio Cubio, wa di mga ulitaw nga bata-bata, puro yun mga tigulang. Muna mga igsoon, ako nang i-change, bibaliktad ang akong ngalan para at least nga murag, kumbaga murag supuhin gamay ba. But anyway, mga igsoon, akong ipasalamatan ang misay sa atong mga batanon nga naghatag ka nato o kadasig mga kaigsunan. Kapag sa dili pa nato pagasugdan, ang atong misay karon may ison akong gihangyohan tanan sa pagtuo ng mga butan. Langit no nagbalaan na mo ka Dios. Nilitak na kami nagahimo sa pagdaig ug pagbalaan sa mga adlaw nga ipapahulay. Among pagahimuan Ginoong Dios ang pagbaton ug pagdawat sa imong mga mensahe. Agi usab sa pagpahinumdom ni usa ka sagrado nga muluhaton nga imong gipiyal sa una pang panahon sa imong mga apostoles ug hangtod karon nagapadayon sa matag sa kanamo. Tuguti Diyos nga kini imong pagadawaton. Uban sa sagrado nga mga tulumanon pagtukyan sa kagalingon ingon nga mga salaypon nga kining mga butanga. Imong pagadawaton uban sa paghimaya sa matag sa kanamo. Nasamtang kami nagkinabuhi ni kalibutan na daghang mga kasakit, mga pagbuhat sa pagpakasala apan tuguti Diyos nga kining mga butanga. Imong paghihinluan sumala sa imong pasalig kay ikaw nagpakamatay sa cross aron sa paghatag ka ng kasiguran na sa umalabog ng mga adlaw sa inyong darawang pagpadayag among maangko ng gingharian sa langit. Salamat sa pagkamayo, kinitanan ang ginatugyan ng ginasalig sa ngalan ni Jesus nga mong maluluwas. Amen. Ano na po'y usa ka mong asawa mga kaigsunan nga dili na po na pwedeng punan. Kunya na po ko'y bata nga gamay pa po. Usa ka tuig ug 5 ka bulan ang edad sa akong bata. Kana po pwede na po na punan. Ayo lang yung asawa. No? Wala maigsoon nga dako na kong kalipay mga kaigsunan nga usa ni siya nga buluhaton nga gihatag sa Dios nako akong kinasingkasing nga pagdawat maigsoon. Kay before ko diri mga kaigsunan dito ko na science and hawan. Kay human sa akong na district ko sa Burawin, na sign ko sa Visayan Academy maigsoon unya na disgrasya mago. Gibanggaan ko sa multikab mga kaigsunan unya ang akong kahimtang sa dihang nabanggaan ko dito ko sa ilaw sa multikab. Diha sa ilaw sa dong, wa gusto nga tunga. Unya nabalik ni mga kaigsunan akong tuong kamot kini siya. Pero karon muli na kinasumpay kina may putaw. Gibangin. Unya ang akong left leg na ni siya balik may igsoon kanang tibia nga gitawag nga major nga mukog nabalik ko na siya. Unya ang akong hip socket sa akong right may igsoon nabuka po na siya. So bedridden ko may igsoon sulod sa siyang kabulan. Muna nga year 2021 entrada po ng 22 may igsoon sulod sa mandato sa workers policy mga kaigsunan. Once nga mosubra ka og 6 months na dili ka makabalik sa trabaho, tanggalon ka. Muna may igsoon kay 9 months man ko naka-recover. Pag 9 months mga kaigsunan pako ka tarong og lakaw, kian pa ko may igsoon, sige pa ko mag-practice. Naka-recover ko may igsoon 1 year and 3 months. Nakalakaw na ko. Muna kung inyong kung tanawon, kaloy sa Ginoo murag dili po yung nanay diferensya. Pero daghan na. Pero sa kabutan ako gipasalamatan mga kaigsunan na ako mga pag-ampo gitubag sa Ginoo. Ginoo tagailan ko higayon mobalik na makaserbisyo kay ako good mo serbisyo gid ko sa imong bulaton. Muna maigsoon nga blessing. Nga bisan man sa daghang mga kasakitan lahi-lahi mata mga kaigsunan pero atong hinumduman nga sa atong tagsa-tagsa ka mga kaguling kung atong itugyan ang atong kinabuhi diya sa Ginoo, walay imposible sa Dios mga kaigsunan. Ingon ang Dios, you can do nothing without me. Dili nimo mahimo ang tanan gawas pinaagi kanako mga kaigsunan. Ngunit na, di ta maglangan mga kaigsunan. Ang sagrado mo duhaton mga kaigsunan nagapadayon. Last Wednesday mga kaigsunan dito ko sa Ibulangan. Supposed to be last week pa niya mahitabo mga igsoon. So naging-communicate ko ni Ate Virgie o niya tungkol sa ano nagagmay mga kakulian mga igsoon ang aming ko ato lang i-extend. O niya pwede ta ibutang na to sa Merkulis pero ato lang sigurong sa ihon. Kaya mo servisyo man ko sa Ibulangan niya pagkahuman pwede po dire. O niya kinasabutan sa simbahan mo kapag iksabot mo sa simbahan i-plaster ninyo niya i-chat lang ko kung saan final decision. Muna maigsoon na
karon gyud nakahimong mas pagbisita sa atong simbahan sa Sanggulawan. Nalapas ko na igsoon. Kaya pag-abot na ko na rin mga igsoon, wak man po ko mga tala, kaya abi na ko nga ang simbahan, sentro sa baryo. Pag-abot na ko diha mga igsoon, minsaka ko dito sa babaw. Ikunago rin yung baryo dali kay Simintano man. So saka ko dito, sunahan. Nangutana ko mga igsoon, kung mao man ni dong ang sentro sa baryo sa Sanggulawan. Nga dili sir, dito sir. Naupa ka, niliko ka dito sir. So inatulog ko mga igsoon. Pag-abot na ko dito sa baryo, nakapangutana kong babae, ko, Nay, pwede mangutana. Asa ang simbahan sa Balista? Kaya kung mayroon mong Adventist, o pala sa Gibaw. Kasi na, uy, hinapas na kanong. Kuha dito, pala ka dito. Inagsaka din mo, niya nga, balay nga dako diha, niya ka na natubang mauna. Muna pag-abot na madali mga kiksunan, nagsige po kong tanong ko, muna na si Dore yung simbahan, kaya mo alay. Oo. Muna maigsoon nga ako na sa gipicturan, kay na may report maigsoon nga base sa program sa Youth Department nga matag simbahan picturan. So basi panalangin na. No? So ako na yung picturan mga kigsunan mo lang sige una-una nga mo na yung siguro ng simbahan. Kay usang nga butang nga kinahanglan ma-recognize na ito mga kigsunan. Huwag magilain ka na yung atong logo sa 70 Adventist. Kaya pag-anton na ko mga kigsunan dito sa usa nga simbahan dito sa distrito sa Hinunangan. Pag-anton na ko mga kigsunan, 70 Adventist tinuod. Pero ang 70 Adventist na isumpay, 70 Adventist na rugi. Pinghuno na ko mga kigsunan, buwag mo ato na ko susunod. Pag-anton mga kigsunan, imura man na-adyo hingugong na kong ayaw-ayaw. Kaya murang dili na mo ang tinuod. So mo itong maging sunan, hindritso na po po na mutana. Dito yung 70 Adventist. Pero may sumpay, narugit. Dito sa narugit, maging sunan, natingala mo po ko. Kaysa sige na itong simba-simba, sulod sa Tatay City Anyos. Kaya Tatay City na mo garon. Wapa ito kitang mga kaigsunan na sulod sa simbahan, magsige purong. O niya, ang 70 Adventist narugit, gikan po na siya sa ato ang mga kaigsunan na ilang praktisya sa matag simba, magpurong na sila. E kung dili ni mao ang atong mga kaigsunan nga tinuod. So mga kaigsunan mo na nga pagtanaw na kong diri sa simbahan kung posible mapunggay si Adventist na rugit diri. E mo to mga kaigsunan, mutana kong nay, mao ba ni ang simbahan sa Balista? No! Kung asa mo po ang mga libro diri na, itudlo ko po sa balay ni mo, Brother Jason. Iha mo to yung dool ko niya. To po dito sa Pikas. Kanang naminanghay mo po niya to po sa balay ni mo niya. So muna mga kaigsunan, ang usa ka kasinatian sa iyong umos nga alagad nga mao si Rogelio Cubio Jr. Maisa. Now, ang sagrado nga buhaton mga kaigsunan, usa kini kapagpahinumdom nato mga igsoon nga sa atong kinabuhi. Gikinahanglan ang pagpahinumdom mga kaigsunan, hilabi na nga samtang kita nagapadayon sa pagkinabuhi mga igsoon, nga luyo sa pagkamaayo nga gihatag sa Dios sa tanang panalangin nga gihatag kanato mga igsoon, nagkinahanglan kita mga kaigsunan sa pagpahinumdom nga ang Dios naghatag kanato kanunay mga kaigsunan. Sa panahon sa pagministeryo ni Ginoong Hesus mga igsoon, nag-ingon ang balang kasulatan mga kaigsunan sa Juan 13 versikulo 15, kay musab ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamusab kinahanglan magabuhat sa sama sa akong gibuhat kaninyo. Sa diha nga ang Dios maigsoon ng ministeryo kauban sa mga apostoles. Wala niya kalimti mga kaigsunan nga ang sagradong buluhaton nga iyang gipadayon maigsoon tungod kay nasinati niya mga kaigsunan nga gunang pa sa tanaman sa inin maigsoon dili na maayo ang himsog sa kahimtang sa kalibutan. Nagapadayon sa panahon sa iyang ministeryo na kinahanglan sundon ang mga tulumanon, mga praktisis nga gihatag sa Dios mga kaigsunan, hilabi na sa iyang mga katawhan nga nahabilin karon mga igsoon. Ang sagrado nga buluhaton nga atong pagahimon karon mga kaigsunan, nangingon mo sa kapanultihon mga igsoon, nangingon diha mga kaigsunan nga ang paghimo sa usa ka sagrado sa paghinugasay sa mga tiil o ang pagdawat sa iyang dugo ingon nga mga bino mga kaigsunan, dili kini para sa mga matarong, kundi para kini mga kaigsunan sa mga makasasala.
kitang tanan mga kaigsunan, atong hinumduman og sakto na to mga igsoon. Nga gunad pa sa diha nga kita nahimugso sa atong ginikanan mga igsoon. Dili kita exempted sa pagpakasala o kung sa diha kita nahimugso wala kita isala. Dayon sa Mr. David mga igsoon, gunad pa sa nagwangkan ikaw kahimugso ano na isala. O kining sala mga kaigsunan, hangtod karon atong ginahambing nga usahay mga igsoon, nakahimo kinis pagbabag sa atong pagpangalanan, relasyon na to diha sa Ginoo mga igsoon, nga sanglit karon mga kaigsunan, adunay kahimtang sa atong kinabuhi mga igsoon nga usahay. Dili na usahay kita makahimo sa paghatag sa insaktong paghigugma diha sa Dios mga igsoon. Ingon diha mga kaigsunan, sumala pa mga igsoon sa libro sa Desire of Ages 646. Ingon diri mga igsoon, in the act of washing the disciples' feet, Christ performed a deeper cleansing, that of washing from the heart that stained sin. Ingon ang tagnas propesiya mga kaigsunan, ang paghinugasay sa mga tiil mga kaigsunan, nagpasabot sa laom nga paghinlo sa atong kasing-kasing nga wala unyay mansa sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kitang tanan mga igsoon, bisan na sa sulod sa iglesia, aduna kitay mga mansa o kung mga sala nga atong ginahimo mga kaigsunan. O kining sala nga atong ginahimo mga igsoon nga naglisod ta, nagkinahanglan kini mga kaigsunan sa pagduol sa Dios mga igsoon aron kita mamahimong himpi sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan. Atong sabton mga igsoon, na kining pagpakasala usa kini ka seryoso nga bahin nga nahimo pagunad sa atong unang ginikanan sa tanaman sa Eden. Yes, nasayod kamo mga igsoon sa istorya sa atong unang ginikanan sa tanaman sa Eden. Pero ang atong subliyon mga kaigsunan, nakasala sila ni Adan ug si Eva sa pagkaon sa kahoy sa pag-ila sa mayong sinautan. O sa diha na sila nakasala mga igsoon, usa naghimo sa Dios. Gipakita sila. Nganong gipakita mo sila mga igsoon? Kay tungod sa diha ka sila nakasala mga kaigsunan, ilang gibati mga igsoon ang usa. Ang kaulaw sa ilang tagsatan sa mga kaugalingon. This is the result when we keep sinning. Kung kita magapadayon sa pagbuhat sa pagpakasala mga kaigsunan, maulaw kita. Maulaw kita maigsoon sa atong isig katao. Maulaw kita mga kaigsunan atong bangan sa Dios sa pagsulod sa simbahan. Kay kining sala nga atong ginahambin-hambin maigsoon, makaepekto sa atong relasyon diha sa Dios maigsoon. When sin dominates our hearts, it will affect our spirituality sa atong Dios maigsoon. Atong nahinumduman mga kaigsunan, nga kining sala mga igsoon, makahatag kanato sa pagkawala nga kita magapadayon sa paglakaw sa atong Dios mga kaigsunan. Kining pagpakasala mga igsoon, gipakamatyan sa Kalbaryo sa cross mga igsoon sa atong Dios. Nga usahay mga kaigsunan, walang makaingutan na, yes, ang Dios pagpakasala mga igsoon, yes, ang Dios naghatag na itong kalauman nga kita gipasaylo, pero as long as wala pamubalik ang Dios mga kaigsunan, dili usahay kita makasinati sa genuine, tinuod na pagbati sa paghinulsol sa atong Dios mga kaigsunan. Nga naman mga igsoon, kay once gani nga ang sala nga nahimo natong hilabinan mga kaigsunan sa atong isig katao, ang problema mga igsoon, kanang maglisod ka sa pagpasikuli sa imong isig katao mga igsoon. Kaya nakabantay mo mga kaigsunan, once gani nga aduna tay conflict sa atong iglesia o sa atong isig katao na sa gawas, maglisod ta dulo eh. Diba? Maglisod ta og pag-reconcile. Maglisod ta sa pagpasiuli kung unsa ang mga tinagdan sa inyong ng labay ng mga kaadib. Nga naman, kay tungod mga kaigsunan, naanay samad sa imong kinabuhi, sa imong isig katao, sa inyong pagkaamigo, tungod mga kaigsunan sa daghang mga conflict. Kasagaran mahitabo mga kaigsunan, may muna sila nga, bantay lang po ka. Kaya kanyang imong ipakita, mo po na ako ipakita mo. Naana sa mentalidad sa tao mga igsoon. O sa isulti sa mga kasulatan mga kaigsunan, tumuti ko sa mga kadiyon.
Una mo Biblia maigsoon sulti ko. Unsay gingon diha maigsoon sa Proverbio, Kapitulo 24, versikulo 29 mga kaigsunan. Proverbio, Kapitulo 24, versikulo 29 mga kaigsunan. Unsay gisulti sa mga sulatan? Kung atong suglion pagbalik mga kaigsunan, mao ni. Biblikan og sultis balang sulatan mga igsoon nga sa atong tagsatagsa ka mga kaugalingon kung adunay ngun-ani nga kasinatian gitagna o nasulat sa Biblia mga igsoon nga kini mahitabo. Ingon siya mga kaigsunan sa versikulo 29 mga igsoon. Isod kayo ni Biblia gamay mga igsoon. Ingon diri mga igsoon sa versikulo 29. Ayaw pag-ingon, buhaton ko kaniya ingon sa atong gibuhat kanako. Ako magahatag sa tao sumala sa iyang buhat. Ang Biblia nagsulti mga kaigsunan na bisan sa atong kagalingon moabot ang panahon mga kaigsunan nga atong malungan nga kung unsay akong himon mao kung na akong pagkahimuon. Hinumduman na to mga kaigsunan. Bisan unsa ang mahitabo nga kasinatian nga negatibo nga atong mapakita sa tao mga kaigsunan. Ayaw tumuti mga kaigsunan nga magpasulapi ang dautan ng mga binuhatan mga kaigsunan nga punuan ini mao tong kaaway nga mao sa Satanas na igsoon nga unta dili nato ikinabuhi mga kaigsunan ang kinaya nagikan sa atong kaaway mga kaigsunan. Atong itugyan sa Ginoo nga kining kinasingkasing nga pagpaubos sa atong kagalingon mga kaigsunan kay mao kinang pinakahidabes nga himong sa atong kagalingon nga aron mga kaigsunan nga kining atong pagpangalagan mga igsoon matulid at tumangan sa Ginoo mga kaigsunan. Unsay ingon des balang sulatan mga kaigsunan? Roman 12 bersikulo 9 ingon ang Dios, ako ang pagpanimalos. Wa tay katungod mga kaigsunan. Sultihan ko kamo mga igsoon. Wa tay katungod sa atong isigataw mga kaigsunan nga mupati sa kinasingkasing at kinaiya nga dili iya sa Ginoo kanang moy ko na ako kang bawsan sumala sa imong gihimo nako mga. Dili ni mo ang gusto sa Ginoo. Dili ni mo ang gusto sa Ginoo nga ang katawhan magkinabuhi sa ingon ana nga klase nga pagpakita sa iyong sikataw mga kaigsunan. Ingon ang sulat ni Pablo mga igsoon. 1 Tesalonica 5 versikulo 9 mga kaigsunan. Tugutin ko mga igsoon sa paggamit sa electronic Bible para at least nabihit ang malangan mga igsoon. 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 9 mga kaigsunan. Ingon diha mga igsoon. Ang Biblia nag-ingon mga kaigsunan sumala sa tambag ni Apostol Pablo mga igsoon. 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 9 mga kaigsunan. Ingon siya, ingon ang balang sulatan, kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapugot. Imagine mo mga kaigsunan? Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapugot. Kundili hinunua aron sa pagkaput sa kalawasan pinaagi sa atong Ginoong Hesus. So ang katayuan sa Dios kanatong tanan mga kaigsunan, dili kita mubati o kapungot sa atong isikataw nga hinungdan adunay kagubot sa panimalay, kagubot sa imong panagtiayon, kagubot sa imong pagkasuod nga higala ug labaw sa ran kagubot sulod sa iglesia nga mao kini hinungdan mga kaigsunan nga adunay panagkatag-katag sulod sa atong iglesia mga kaigsunan. Nagingon ang balang sulatan mga kaigsunan, kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo mga igsoon. So ang katuyuan sa tao nganong gihimo ang Dios, nganong gihimo niya? Aron na kita mga kaigsunan maghunahuna kita sa pagkabot sa kaluwasan sa Dios nga dugay na natong gitinguha bisan hangtod karon mga kaigsunan. Kung kini atong pagkahimuon o magkapabilin sa itong kasing-kasing mga kaigsunan, mawala ka sa paglakaw sa relihiyosong pamaagi diha sa atong Dios mga kaigsunan.
second book of the Gospel, mga kaigsunan, diha sa Marcos Kapitulo 11. Marcos Kapitulo 11, versikulo 25-26, mga kaigsunan. Adunay paghatag sa pagtudlo kanato, mga igsoon, na sa atong kasing-kasing, mga kaigsunan, ato unta ning pagahimuon, mga igsoon, sanglit hilabina sa atong sagrado nga buluhaton. At least malamdagan nga itong nahuna, mga kaigsunan, diha sa buluhaton sa Ginoo na sagrado. Marcos Kapitulo 11, versikulo 25-26 sa Ginoo sa Balang Kasulatan. Ayon dire. Ingon siya, mga kaigsunan. O sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pag-apo o may jutay. 25. Ingon siya. O sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pag-apo o may jutay kamo batok sa uban. Sa laing translation, mga kaigsunan, adunay kayugot. No? O ingon siya, mga kaigsunan, aron nga ang inyong amahan nga atuwa sa langit magapasaylo usab kanyo sa inyong mga pagkapas. Versikulo 26. Apan kung dili man nagpasaylo ang inyong amahan nga atuwa sa langit, dili usab magapasaylo ang inyong mga paglapas. Imagine mo na, mga kaigsunan, kung unsa ka seryoso ang sala nga usahay atong madawat ni sa matagal na. Ang Diyos nagsulti, mga kaigsunan, nga dili unta nato tugutan nga ang kayugot nga naa sa pagkasing-kasing, mga igsoon, nga samtang kita nagkinabuhi ni katapusan ni mga mga kaigsunan, hilabi na sa paghinumdum sa usa ka sagradong buluhaton nga nagpasabot o naghatag ka nato o usa ka paglantaw sa unahan, mga kaigsunan, nga ang Diyos nagpakamatay kanimo o kanatong tanan, mga igsoon. Kung atong tanawon ang kamatayon ni Jesus, mga kaigsunan, dili kayo basta-basta aron sa pagluwas sa atong mga paglapas at tubangan sa Diyos. Sumala sa study, mga kaigsunan, ang paglansan ni Jesus Kalbaryo sa cross, mga kaigsunan, di diri gilansan, mga kaigsunan. Kung dili ang paglansan ni Jesus, mga kaigsunan, dinhing dapita, mga kaigsunan. Yan naman, kay diri sa parte sa atong kamot, mga kaigsunan, adunay duha ka matang sa bukog. Unya diha sa matang sa bukog, may igsoon ang tunga-tunga hunggal na siya. Nagsamok mo hunggal? Diha gi sumala sa study, may igsoon, diha gi butang ang lansang. Kay kung diri may igsoon, dili makaako sa dili makaako iyang lawas. Kung dili mabitas ang iyang kamot, kung dili gibutang ang lansang. Sumala sa study, may igsoon, dili gibutang. Kaysa diha nga mabitay sa Kalbaryo sa cross, may igsoon, dili siya matagak. Nya kung imo tan-awon ang kamatayon sa Dios, may igsoon, dili tungod sa daghang mga sakit. Ang kamatayon ni Jesus, mga kaigsunan, gitawag sa hypovolemic shock. Ang hypovolemic shock, mga kaigsunan, once na ang tao adunay daghang samad, ang primero nga mogawas sa samad, mga kaigsunan, dugo. O ang katapusan ng magawas kung mahurot ng dugo, mga kaigsunan, kanang gitawag og white blood. O kung mahurot ng white blood, mga kaigsunan, ang atakihon nga katapusan nga imong pamatiun sa lawas, mga kaigsunan, ang imong kidney. Mo sa diha nga gilansang si Jesus, mga kaigsunan, nakabantay mo sa sugilanon, na sa diha nga si Jesus gilansang nangayo sa tubig. Kay tungod, mga kaigsunan, nag-react ang iyang kidney, kay nahugtan na siya og red blood o white blood cell, unya ang kidney na nag-react, mga kaigsunan, mao na nga siya nangayo og tubig. Pero sa nagihatag sa mga sundalo, gihatagan siya og suka. Ang tanang panamastamas o pagbiyay-biyay sa atong amahan, mga kaigsunan, wala niya ibali, wala niya gikasuko sa mga naglamo, naglatos kaniya o nagdagmal kaniya, apan tungod sa iyang grasya o kaluoy, mga kaigsunan, kaya kung ikaw gihigugman niya aron kitang tanan makahimo sa pagbaton sa paglaw nga ang kaluwasan natong mga igsoon, diha lamang makaplagan sa atong buhit ng Dios, mga igsoon. Amen? Naingon na, mga kaigsunan, the spiritual experience that lies at the heart of a foot washing left it from being a common custom to being secret ordinance. It conveys a message of forgiveness, acceptance, assurance, and solidarity.
So kining paghimo sa paghinugasay sa tiil mga kaigsoon, ang pag-ambit sa dugo kun wine mga kaigsoon, usab ini ka mensahe nga tinug-anay nga atong makuha ang genuine nga forgiveness o repentance sa atong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Kaya usahay mga kaigsoon, kining sagrado nga paghinugasay sa atong tiil, ilabi na sa wala makasabot, murang yaga-yaga sa uban. Pero kitang katawhan sa Ginoo mga kaigsoon, usa kini kasagrado nga buluhaton aron masinati nato mga kaigsunan ang tinuod nga paghinulsol og labaw sa tanan, paghatag o pagpasaylo sa atong isiglataw. Kay ang forgiveness mga igsoon o kung pagpasaylo usa kini kagasa nga gihatag sa Dios. O kining gasaha nga kinahanglan unta mga kaigsunan, ang matag usa kanato una makadawat niini. Kay kung wala ka niini mga kaigsunan, kita mag-struggle gihapon sa atong pagpangalagad hilabi na sa paghatag o pagpasaylo sa atong isigataw mga kaigsunan. Ngayon din mga kaigsunan, this message is expressed in an atmosphere of humility. Usa ko no? Ini nga mensahe igapadayag pinaagi sa insaktong pagpailog mga igsoon. Nya kining pagpailog mga kaigsunan naaman ni nato. Kita ra gimuhandon ini mga igsoon kun unsaon nato himuon ni nga dili ta makahimo sa pagpakasala sa atong isigataw mga igsoon. Ingon diri mga kaigsunan, the salvation of man depends upon a continual application to their hearts of the cleansing blood of Christ mga kaigsunan. Ang kaluwasan sa tanang mga tao nagdepende sa pagpadayon sa tinuod nga makapagan ang kasing-kasing na kining mahinluan pinaagi sa dugo ni Jesus mga kaigsunan. Kung ganahan ta nga adunay kausaban sa atong kinabuhi mga kaigsunan, atong unahon pagdawat pinaagi sa katibukan nga kinauyukan sa atong kasing-kasing ang pagdawat sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Ang butang nga atong kasiguruhan mga kaigsunan mao ang pagpugyan sa atong kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. I hope and I pray nga kining hamubok nga mensahe alang sa pagpasabot nga kining atong sagrado nga buluhaton nagpahinumdum nato mga kaigsunan nga ang kamatayon sa Dios diha sa Kalbaryo sa cross naghatag kanatong kalauman nga pinaagis pagbuhat sa buluhaton nga sagrado sa paghinugasay sa atong mga tiil, sa atong isigda pareho, sa atong mga kaigsunan, sa atong mga membro sulod sa iglesia, kini nagpasabot na atong ginahimo ang pagbaton sa kaluwasan sa Ginoo hantod sa iyang ikaduhang pagpadayon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kaigsunan. Gikahatag ko sa kaninyo na ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbuhi kaniya ni kuhag tinapay o sa nakapasalamat na siya iniiyang gipikas-pikas ug niingon siya. Kini mao na akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong paagi usab Akong gihangyo ang tanan sa pagluwat alang sa amahan namo nga ikaw sa kitasan sa manalangin. Ginoo nini nga matahog na kapili. Amo ikaw nga kitahe ko kasalamatan sa panahon na mo gihatag ka namo. Nga niining kabuluna, muhimo kami o pinasahin o servisyo, agi o paghandol sinubuhat sa pagkakasya ka namo. Ginoo kanina sayon na kami kuri andam o di angayan sa paghimo nini tulog sa mapagkakasala. Pero naglaon kami na pinagi nini na mo ginahimo, ikaw maghahatag o kapasayloan sa tagnahan ng mga kapakyasan sa mga kinabuhi. Kami nagtuo Ginoo nga sa among pagkamakasala, ikaw magadawat ka na mo at pinasaylo sa tagnahan ng mga kapakyasan. Along na kining among tinuod karon, mahimo kami takbo sa pagbuhat nini o among nadawat at kapasayloan sa mga kapakyasan na nahilo nila. Gusto naglaon kami na ang Orlando Espiritu Santo,
mag-atuban o maghahatag ka na mo o maghahatag usap sa tanan mo di kinahanglan ng mga takna ang tanan mo di pangayo o lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ingon siya dito kaysa kinahanglan. Nanalaman ang nadawat niya to participate sa pagkambit sa Buratan. Okay. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 25 at versikulo 26. Sa maong paagi usab, tapos sa panihapon ang kupag ikuha niya. Na nagingon, kining kupa mao ang pag-ong pakigsaan diha sa akong dugo buhatan ninyo kini sa pag-inom ninyo kini dili sa paghandom kanako kay sa matagkaw ninyo nining tinapay o pag-inom ninyo nining kupa inasakyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa miyang pagkat ng mga kaibigan. Langit mo ng balaan ang mga Diyos. Amo ikaw ginadayig uban sa pagpasalamat sa iyong pagkamaayo hilabi na sa paglugway sa mga kasatan sa kamati mo. Inintak na sa adlaw ipapahulay na kahimo kami sa sagradong luhaton. Alang sa pagpahinumdom na ikaw ang Diyos na naghahatag ka na ng kasiguruhan. Hilabi na sa paghitlong sa mga kasatan sa kagsaybanan di na ang mamuhat diha sa iyong matubangan ginagahatag kinig patribus diya kanina. Apan inintak na aging Diyos kami nagapaamos ang pasatag sa mga kaugalingo. Agis pagtungyan sa pasatag sa mga kinabuhi. Sa paghandong niya ng kamatayon sa Kalbaryo sa cross. Kapisan ang imong dugo, nagaagos sa imong mga lawas tungod sa pag-antos sa imong dakong dugma sa matapos sa kanamo mga kaming tanan. Mahatagan sa kasumbaran sa paghatag sa paglaong. Na ikaw nagahatag kanamo ng Diyos sa paghinlog sa among pasatag sa mga kasaypanan. Ginoong Diyos, ako kining gipiyay ang among pasatag sa mga kinabuhi. Kaya ikaw ang Diyos na naghatag ka namo sa kalaungan. Hilabi na sa imong saan ang hatag ka namo na pinaangis ang pagpaningkamot sa pagbatol sa pagpangalagan. Pagtutol sa dalas ng pagkamataro na kami unta. Sa imong papadayag, kami na imong makaplagan na higpit at turangan niya kanimo. Kung among maangko na imong saan, nagdugay na namong ilhandong, nagunasa ikaw, at tuwasan kami magkinabuhi, tarong uhatod sa walay katapusan. Nalaygod ka Ginoo, Ginong Diyos sa walay katapusan, kaya ikaw ang Diyos na naghahatag ka namong kalauman, ikaw ang Diyos na naghahatag ka namong katagbawan sa mong kinabuhi, o ikaw ang Diyos na naghahatag ka namong kalauman, na kaming tanan dili unta mga wala kung dili kaming tanan makaangkon ni anang ginarian sa langit
na wala na kasakit ng dalang kalipay. Salamat sa iyong pagkamayo. Salamat sa iyong pagkatun sa mga pag-ampo. Pinitanan mo ginatunggal ng minasalig sa ngalan ng Jesus na magmugtong personal na mga manilas. Amen. Ang tanong naman nakadawat sa wine. Okay? So, nitak na lang mga kaigsunan. Ako pagbabarong sa pagdungan nato sa pagkaon sa tinapay mga igsoon. Atong prayer no? Sa dili pa nato isunod ang atong paghinugasay sa tiil, ang atong mga nikon magkuha o kolekta sa atong mga glass sulanan subay. Tanawa. Pagkuranan. Okay, akong ihangyo ang tanan, kato ano na yung mga pares, pinugasay, pwede na kamo kapusin mga kaigsunan. Sa dili pa kamo maghimo sa pagwasig na igsoon, after, before o after, mag-ampo mo. Before sa paghinugasay, mag-ampo, then kung ano hinugasay, mag-ampo. Okay? So, yung ilang proceed sa inyong mga partner, yan na tayo mga kaigsunan, kuha na lang mo. O niya, ang tubig mga kaigsunan niya inyong hinugasan, primero iya muna siya. Usap na huhugas sa inyong partner.
Ginoong Diyos, among ipasalamatan ang kalampusan sa among muluhaton sa pagdayeg sa paghimayan ko. Tugutin sa matag sa kanamong Ginoong Diyos, among ikinabuhi ang mga linikong mga butang sa paghimo sa mga butang na pag-imong kamunuton, nilabinas matag-adlaw ng pagkinabuhi ng kining mga butanga sa among pangalaga ng pagserbisyo dihan kanimo. Imo kami makaplagan ng himlo at tubangan sa imong presensya ug magkinabuhi kami. Sa pagpadayon sa pagtulog sa dalang sa pagpakamatarong, aron na paglaom na among manawat sa panahon sa iluhang pagkadayan, na kung asa ikaw, ato asat kami kanimo na mag-ambit kami sa kalawasan na punos kayo tayo bulan ng kasabot. Bulan-bulaga kami sa punos panalangin. Uban sa pagpanandam sa mga nagkasing-kasing sa pagpadayon sa pagbalaan sa andaw ng pagpahulay, din among itahimutan ang pagdayon pag-imayan na kanimo kay ikaw ang Diyos na mong ginagaran na magkuha sa among kasabot. Salamat sa pagkamayo. Salamat na ikaw na pagkamatay sa kalma sa krus ng kabintanan, nagalawat sa kalauman. Salamat sa imong
kaluoy, o kinatanan ng mga tugay ginasalig sa ngalan ni Jesus ang mga luwas. Amen. Happy Sabat mga kaigsunan. Happy Sabbath.